Jessa, POV. Tara na, umuwi na tayo. May paghahandaan pa tayo para bukas. Yaya ni Itay. Nauna na itong naglakad, kasunod ay si Douglas. Nakapulupot naman si Glenda kay Inay habang naglalakad patungo sa sasakyan. Naiwan kami sa likod ni Alexus. Hanggang ngayon ay nakatingin lang kami ni Alexus sa isa't isa. Hindi ko alam pero parang bigla na lang natunaw lahat ng sama ng loob sa aking dibdib. Ano ba kasing ang iniisip ko? At nakuha ko pang magalit sa kanya. Bakit ko ba siya pinagdudahan kahit kailan naman puro magaganda lang ang pinakita niya sa akin. Sana naisip ko yung Alexis na kilala ko bago ako nagpadalos-dalos ng desisyon. Ang lalaking ito na nasa kanya na halos ang lahat, isang pitik lang ng daliri niya ay makukuha niya kahit na sinong babaeng magustuhan. Pero heto siya't gagawin ang lahat para sa akin. Kahit pa magmukha siyang katawa-tawa sa lahat. Simulat sa pool ay wala siyang ibang ipinakita sa akin kung hindi kabutihan. Hindi niya deserve na basta-basta ko na lang siyang huhusgahan. Nahiya tuloy akong bigla. Ako ba? Ano bang pwede kong i-offer para sa kanya? Pagtitiwala lang hindi ko pa maibigay. Ako pa itong may ganang mag-inarte at magpabebe. Ngayon lang ako parang natauhan at yung lahat ng akusasyon ko, puro katang isip ko lang. Alam kong may dahilan lahat ng ginagawa ni Alexus. Ang sabi nga ni Moira, meron tong sariling mundo at ang dapat ko lang gawin ay magtiwala sa kanya. Sorry, nahiya akong sabi. Feeling ko tuloy ay hindi ko deserve ang mga effort niya. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Alexus. Lumapit ito at ikinulong ako sa mga bisig niya. Gumanti ako ng yakap at sumubsob sa kanyang dibdib. Hinigpitan pa nitong lalo't naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang labi sa aking buhok. I love you. Bulong nito at ramdam na ramdam ko ang sinseridad. Napapikit ako dahil parang dinuduyan ng aking puso. Hay, napakaswerte ko talaga. Hoy, lovebirds, tara na! Narinig kong sigaw ni Glenda. Kumalas kami ni Alexus sa isa't isa at nilingon sila. Pinapanood at hinihintay pala nila kaming dalawa. Nang makita ni Itay na nakuha na nilang atensyon namin ni Alexus ay nagpatuloy ito sa paglalakad. Tumingin kami ni Alexus sa isa't isa at sabay pang napangiti dahil alam naming dalawa na wala na kaming dapat ipag-alala sa aking pamilya, na mukhang wala naman pala talagang balak kumontra. Hinawakan niya ang aking kamay at saka kami naglakad upang sumunod sa mga to. Hawak kamay kami sa buong biyahe hanggang sa makauwi. Pagkatapos kaming ibaba ni Douglas sa tapat ng bahay ay sumibat na ito papunta sa bahay nila. Malayo pa lang ay kita't dinig ko ng mga taong tila abala sa likod at harap ng bahay namin. Nakalayo ng mga kasama namin. Kami naman ni Alexus ay naiwan pa rin dito sa labas. Unang nagsalita si Alexus. Jessa, yung nakita mo sa ospital. Hindi na kailangan, putol ko sa kanyang sasabihin. Alam kong nais nitong klaruhin ang nakita kong yakapan nila ni Elvira. Alam kong may dahilan ka sa lahat ng ginawa mo. Pasensya ka na, nagselos agad ako. Gusto ko pa ring linawin sa iyo ang lahat. Anito, hindi na importante yan, saka na lang natin pag-usapan. Hindi ko rin alam na ikaw palang pupuntahan namin sa parke. Akala ko kakain lang kami ng sinukmani. Akala ko rin kasali ka talaga sa Miss Gay at sinisinok mong mani ang makikita ko. Naniningkit ng mga mata ni Alexus na tinignan ako. Really? Hindi makapaniwalang bibiruin ko siya ng ganon, ngiti lang ang ginanti ko. Baka gusto mong kainin ko yung mani. Mabilis kong tinakpan ng bibig niya. Huwag kang maingay, saway ko sa kanya at saka ko inalis ang aking kamay sa kanyang bibig. Teka nga pala, nung akala mo kasali ka, nag-ahit ka ba? Hindi ko mapigilang matawa sa aking itinanong. Akala ko'y mapipikon si Alexis ngunit pilitong ngumiti. That's for you to find out. Anito, naagaw ang atensyon namin sa pagtawag ni Inay. Pumasok na kayong dalawa dito, malakas na sabi ni Inay. Otomatiko akong lumakad palapit sa bahay. I'm not kidding, kakainin ko talaga yan, narinig kong sinabi ni Alexis. Nilingon ko siya at nakita kong pilong ngiti niya. Ginantihan ko rin siya ng mas pilyang ngiti. Ang yabang, lagi ka namang butata. Nanlaki ang mga mata ni Alexus. Nanlaki at namilog din ang mga mata ko nang ma-realize ang aking sinabi. Bigla akong nabalisa at mabilis na tumakbo pasok sa loob ng bahay. Nadaanan kong mga tao at waring naghahanda ng lulutuin para sa isang malaking salo-salo. Diretso ako sa kusina kung saan inaabutan ko sina Itay at Inay na nagkakapit may kapartner na si Nokmani.
Nay, bakit parang may handaan? Usisa ko. Mamamanhikan bukas ang mga magulang ni Alexus para hingin ng kamay mo. Po! Gulat kong sambit. Bakit parang ako lang yatang hindi nakakaalam? Usal ko. Oo nga't narinig ko yun kina Moira at Glenda pero hindi pa naman yun kumpirmado. Hindi naman sa ayaw ko pero hindi ba dapat alam ko rin? Yan ang naging kasunduan ni Alexis at ng itay mo. Kapag sumali sa contest na yun bukas na bukas din ay pag-uusapan ng kasal nyo. Maya-maya pa ay pumasok na rin sa kusina si Alexis. Makahulugan ng tingin nito sa akin na mukhang hindi pa siya tapos sa huling usapan namin. Ako ang una nagbawi ng tingin at tinuloy ang pagkain ng sinukmani. Kape? Alok ni Itay kay Alexis nang sumunod to sa kusina. Sige po, sagot ni Alexis. Nilingon ako ni Itay. O Jessa, ikuha mo nga ng kape aring boyfriend mo. Utos nito. Tumayo agad ako upang sumunod. Baka hindi na makatulog si Alexis. Hindi kaya sanay magkape sa gabi. Dito naman sa Batangas parang tubig na namin ng kape. Hindi kami nakakatulog kapag hindi kami nakakainom. Sanay na ho ako. Laging puyetan ang trabaho namin. Tugon ni Alexis. Nakaupo na ito sa tabi ng silya ko at saka ko nilapag ng kape sa tapat niya. Kape mo, wika ko. Jessa, masanay ka na ng pinagsisilbihan niyang si Alexis. Mamamanhi ka na bukas ng pamilya niya. Ibig sabihin malapit na kayo maging mag-asawa kaya pag-aralan mo ng inaasikaso yung nobyo mo. Hindi yung mukha mo lang ang binubusog mo. Saad ni Itay. Naalulun ko tuloy ang sinukmani na kanina ko pang hinunguya. Tama si Itay. Kung bakit kasi hindi ko agad naisip na alukin si Alexis samantalang panay ang kain ko. Sanay kasi ako na sarili ko lang ang aking iniintindi. So simula ngayon pag-aaralan ko na maging Mrs. Salvador? Lihim akong kinilig. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti. Nahinto ako sa pangiti nang mapatingin ako kay Alexis na nakatingin sa akin kaya bumalik ako sa pagkakaupo sa tabi nito. Glenda! Nasaan kang batang yon? Narin kong tinatawag ni Inay ang aking kapatid. Sabay labas nito sa kusina. O siya, ako'y lalabas na rin para silipin ang mga nagkakatay ng baboy. Ani tatay, lumabas na rin ito kaya kaming dalawa na lang ngayon ni Alexis. Mabilis na idinikit ni Alexis ang kanyang inuupuan sa akin at kinabig agad ako sa bewang. Anong butata ang sinasabi mo kanina? Hintayin mo ko mamaya sa kwarto mo na makita mo pati ng batuta ko. Mapang-akit na bulong nito sa tenga ko. Napapilig ang aking ulo dahil nakikiliti ako sa hininga niya. Kinikilig man ay tinula ko siya. Binibiro ka lang tugon ko. Ayoko nang hinahamon ako. Miss Gay nga kinas ako, ikaw pa kaya ang tanggihan ko? Mahinang sabi ni Alexis. Napahampas pa ako sa kanyang braso nang dilaan itong tenga ko. Ano ka ba? Baka may makakita? Kinikilig na saway ko. Kita akong pilungiti ni Alexis dahil siguro halatang halata niya na kinikilig ako. Ngayon pa ba ako mag-iinarte? Dati-dati nga nagmamakaawa pa ako sa atensyon niya. Basta mamaya, mag-ready ka. Kakainin kita. Mainit na bulong nito kaya napapilig na naman ako at hanggang tenga ang aking ngiti. Maraming tao, pag-aalala ko. Busy sila sa labas. Sige na please. Bulong nito. Tinignan ko siya at kita ko sa mga mata nito ang pagnanasa at gano'n na rin ang pagsusumamo. Sige na nga, pabebe kong sagot. Tumayo na ako. Kailangan ko panlinisin ang aking sarili. Baka mamaya kainin nga ni Alexis ang pechay ko. Kaya dapat prepared. Saan ka pupunta? Tanong nito. Medyo nahiya naman ako na sabihin ang binabala ko. Baka sabihin niya, masyado naman akong atat. Pinigilan niya ako sa aking kamay at tinignan ako na tila nagtatanong kaya napilitan akong sumagot. Maliligo, namumula akong sumagot. Halos hindi makatingin sa kanya. Sumili na naman ang pilong ngiti ni Alexis sabay kagat ng ibabang labi. Basta hintayin mo ko, tiyempo lang ako. Anito, habang hinahagot ng mga daliri ko. Kaya nagtaasan ng mga balahibo ko sa braso. May kung anong kilabot akong naramdaman, kaya medyo umatras ako. Sobra-sobrang kilig na talaga to. Kailangan ko nang umalis at baka mangisay pa ako sa harapan niya. Sige, yun lang at mabilis akong naglakad papalayo. Nang nakatalikod na ako ay malayat maluwang akong napangiti. Binilisan kong pagpasok sa aking kwarto at padapa akong tumalon sa aking kama. Doon ako nagpagulong-gulong. Nagpapadyak at pigil na pigil ang tili sa sobrang kilig. Kulang na lang ay mangisay habang iniisip ang pwedeng mangyari mamaya. Nang mailabas ko ng lahat ang kilig sa aking katawan,
ay saka ako kumuha ng towel at malinis na damit, saka nagtungo sa banyo sa ibaba. Lumang style ang bahay namin, mas matanda pa sa akin. Nung ipinatayo kasi ito ay hindi pa usong banyo sa itaas. Siniguro kong malinis at nasabon ko lahat ng kasingit-singitan. Ilang beses ko pang ang sinabon ng feminine wash ang perlas ng silanganan. Sa loob na rin ng banyo ako nagpatuyo at nagpalit ng damit dahil madadaanan ko ang salas. Minsan ay may mga tao sa terrace at baka matanaw pa ako. Nagmamadali akong bumalik sa silid ngunit nakita ko si Alexos sa may pintuan ng salas at nakatingin sa akin kaya napahinto ako. Malagkit ang tingin ay pinukol niya sa akin. Napakagat naman ako ng labi kaya mas lalo pang lumagkit ang tingin nito. Kimi akong ngumiti sa kanya at saka nagpatuloy sa paglalakad pabalik sa itaas. Pagbukas ko ng pintuan ay nadatnan ko si Glenda na nakahiga sa kama. "Bakit nandito ka?" tanong ko sa kanya. Sabi ni inay sa kwarto ko daw matutulog si Kuya Alexus. Yung isang kwarto kasi ginawang bodega, biglaan kasi yung pagdating niyo. Kaya hindi ka agad nalinisan, paliwanag ni Glenda. Bigla tuloy ako nadismaya sa narinig. Kainis? Hay, butata na naman kaming dalawa ngayon ni Alexus. Pinatay ko ang ilaw at walang gana ako nahiga sa tabi ni Glenda. Mahigit 10 minuto na ako nakahiga ay hindi pa rin ako dalawin ng antok. Kanina pa ako pabaling-baling dahil naisip ko si Alexus na naghihintay sa baba. Iti-text ko na lang siya na wag na akong hintayin dahil kasama ko si Glenda. Pero biglang nagsalita ang kapatid ko. "Ano ba ate? Ang likot mo!" Asik nito. Hindi ko siya sinagot dahil naiinis ako. Bigla na lang tumayo si Glenda at binuksan ng ilaw. "Alam ko na yung style mo. Hinintay mo siguro si Kuya Alexus na gapangin ka niya, no?" Walang parenong sabi nito. Napabangon ako para pandilatan siya. "Hindi no," mariing tanggi ko. 2,000. Anito na nakalahad ang palad. "Ha?" Gulat na tanong ko. Sabi ko 2,000. Lalabas na lang ako at makikipagpalit kay Kuya Alexus. Baliwala nitong sagot. Hindi ko alam pero hindi ako nakaramdam ng inis sa panggugotong ni Glenda ngayon. Dali-dali kong kinuhang wallet ko at tumukot ng 3,100. Buhay na buhay ang loob kong inabot yun kay Glenda. "Ayan, 3,000. Basta itikom mo yung bibig mo ha." Maring bilin ko dito. Tinanggap ni Glenda ang pera at abot niya ang ngiti sa kawalang sabi-sabing lumabas. Maya-maya pa may pumasok sa pintuan at buong akala ko'y sa Alexis na yon, ngunit si Glenda ulit. "Oh, ayan," anit at may inihagis sa kama. Kunot ang noo ako napatingin sa inihagis nito. "Lingerie yan, gamitin mo. Nakakahiyayang suot mo eh, mukha kang reindeer dyan sa pantulog mo." Anito, suot ko kasi ngayon ng pajama ang binili ko last year. Reindeer kasi ang design nito dahil itong sinuot ko noong nakaraang Pasko. "Saan mo kinuha to?" Taka kong tanong nang makita kong gaano ka-revealing ang lingerie na binigay niya sa akin. "Kay inay yan, may balak pa yatang sundan ako. Hindi pa niya nagagamit." Ani Glenda. Wagas na wagas ang pagkakangiti nito. Umasin naman bigla ang aking muka. "Kay inay? Kaya naman pala mabaliw-baliw si Itay sa Viagra." Hindi makapaniwalang sambit ko habang natatawa. "Sige na, bye." Ani Glenda at tuluyan na ngang umalis at hindi na bumalik. Nagmamadali akong sinuot ang lingerie pagkaalis ni Glenda. Pinatay kong ilaw at saka humiga. Mga 5 minuto rin akong naghintay nang may pumasok sa kwarto. "Jessa," boses ni Alexus. Bigla tuloy napakislot si Kifi. "Alexus," sagot ko at mabilis akong tumayo. Kitang-kita kong bulto niya kahit patay ang ilaw dahil sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. "Patayin mo," reklamo ko nang buksan ni Alexus ang ilaw. Huli na para maitago, ngunit nakita niya ng aking suot. Rumihistrong pagnanasa sa mga mata ni Alexus na humahagot sa kabuuan ko. Nilapitan niya ako at kaagad na siniil sa labi. Napakatamis ngunit napapikit na lang ako. Kumalas siya sa akin at bumulong. "Kapag ganyan ang suot mo, walang dapat nito." Anito tang tinutukoy ang aking bra. Mukhang eksperto si Alexus sa mga ganitong bagay dahil napakabilis niyang nahubad ang aking bra. Hinubad din niya ang aking suot na lingerie at wala nang natirang saplot sa akin. Pinisadahan niya ang aking kahubaran. Mabilis din niyang dinakot ang aking magkabilang dibdib at hinimas-himas yun habang pinakakatitigan niya. Waring sinasaulo ang bawat anggulo. Umatras bahagya si Alexus at nagsimula ng maghubad habang nakatayo. Para akong tinusok sa aking pwesto na makitang kanyang ginagawa. Nakatitig siya sa aking katawan habang isa-isang inaalis ang kanyang kasuotan.
Ibang-iba ang Alexos na nakikita ko ngayon. Hindi ko na mabanagang maamo niyang mukha. Para itong may sariling mundo at tanging pagnanasa lang ang nakarehistro sa kanyang mukha. Tila isang mabangis na lobo na handa na umatake. Napanganga ako nang hubarin ito ang kanyang huling saplot. Naghahabulan ang aking hininga nang tumambad sa aking harapan ang naguhumindig nitong pagkalalaki. Tayong-tayo ito't nakaturo sa akin. Sabay kaming napalingon sa direksyon ng pintuan nang makita naming umiikot ang seradura. Mukhang butata na naman kami ngayong gabi. Ngunit eksperto na kaming dalawa sa ganitong sitwasyon. Ilang ulit ba naman kaming napornada kapag ginagawa ito? Mabilis na lumapit sa akin si Alexos at hinilang aking kumot para ipulupot sa katawan naming dalawa. Mukhang hindi na naman tayo matutuloy, bulong niya sa akin. Napayakap na lang ako sa kanya sa loob ng kumot. Napapikit ako ng marinang tumusok ang napatigas na sandata nito sa aking tiyan. Yun ang posisyon namin ni Alexos na inabutan ng mga taong niluwal ng pintuan. Sina Itay at Inay. Diyos ko po! Malakas na wika ni Inay na sapo ang bibig. Tumitig si Itay kay Alexos. Tawagan mo mga magulang mo. Sabihin mo wala nang pamamanhikang magaganap. Seryosong winika ni Itay. Tay! Mang Karding! Sabay naming nasambit ni Alexos. Sandaling napuno ng katahimikan. Ilang saglit pa ay tumalikod na si Itay. Akala ko ihahakbang ito palayo, ngunit muli niya kaming hinarap. Bukas na bukas din ay magpapakasal kayo. 1 hour ago. Glenda POV. Bakit po, Nay? Kinakabahan kong tanong nang hilahin ako ni Inay pagkagaling to sa kusina. Naku naman, baka nabisto na niyang pinakaialaman kong alkansa niya. Para 500 lang, babayaran ko naman talaga yun. Lalo na't minigyan ako ni ate ng 2,000. Pumunta ka kay Moira, kunin mo yung lingerie na hinihingi ko. Pabulong na sabi ni Inay. Napatingin ako sa kanya at hindi ko mapigilang matawa. Si Inay lumalandi pa. Kaltok sa ulong inabot ko. Para sa ate mo yun, mahinang sabi ni Inay. Napakamot ako ng ulo, lumapit si Inay sa akin upang idikit ang kanyang bibig sa aking tenga. Pagkakuha mo ng lingerie, gumawa ka ng paraan para maisuot yun ng ate mo ngayong gabi. Gumawa ka rin ng paraan para pasukin siya ni Alexos. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ni Inay. Napatakip pa ako ng bibig. Tama bang naririnig ko? Nay, ayos ka lang? Naintindihan niyo ga ang inuutos niyo? Paniniguro ko. Basta sumunod ka na lang, ani ni Inay. Nay, kawawa naman si ate. Bakit niyo naman gagawin sa kanya yun? Saka ba ako anong gawin sa kanya ni Kuya Alexos? Hindi natin paabutin sa ganun. Pagkapasok ni Alexos, gugulatin na natin sila. Kunwari, mahuhuli natin sa akto. Para sa kanya rin naman yun. Para maikasal na kaagad sila. Baka kasi muntok pa yan si Doc, sayang naman. E di parang pinikot na rin natin si Kuya Alexos kung ganun. Shhh! Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi pikot ang tawag dun. Patay na patay nga siya sa ate mo eh. Dun din naman ang punta nun. Pabibilisin lang natin. Napakamot na lang ako ng ulo at nag-alinlangan kung susunod ako sa gusto ni Inay. Dadagdagan kong baon mo. Alok ni Inay. Biglang lumiwanag ang paligid ko sa sinabi niya. Doble, hirit ko. Napatingin naman si Inay sa akin at mukhang desperada tong tumango. Sige, dudoblehin kong baon mo. Anito. Sige po, Nay. Alis na po ako. Mabilis pa sa 4:00 kinuha ko ang aking bisikleta at nagtungo sa bahay ni na Ate Moira. Mukhang inaasahan na nga talaga ako nito. Kaya naman pala taon-taon kang buntis kasi ganitong sinusuot mo. Ngiting wagas na sabi ko habang tinitignan ang nakaladlad na sexy lingerie mula kay Ate Moira. Hindi ko mag-guess kung bakit nagdamit pa kung halos wala rin namang maitatago. Hindi ko akalaing may asim pa pala si Ate Nori. Nakabungis-ngis na wika ni Ate Moira. Alinlangan ako ngumiti at ngumiwi. Kadiri! Mapakla kong sabi. Tumayo na ako at nagpaalam sa kanya. Sandali! Pigil niya sa akin. Tinignan ko siya na nagtatanong. Hindi agad nagsalita si Ate Moira, ngunit halatang halata na may importante itong gustong sabihin. May inabot siya sa akin na bote na kasing laki ng maliit na soft drinks. Parang may mga ugat pa yun sa loob. Pwede bang ipainom mo yan kay Alexos pero secret lang ha? Inabot niya sa akin ng bote. Ano to? Tanong ko habang sinisipat-sipat ang laman. Lumapit si Ate Moira at may binulong. Pampainit. Pabulong nitong sabi, nagulat ako sa sinabi niya. Kahit na 15 pa lang ako ay alam ko na kaagad kung anong ibig niya sabihin. Ilang beses ko na yatang napapanood to sa K-drama. Ayoko nga, bakit ko naman gagawin yun?
Mabisto pa ako, tanggi ko. Galing yan kay Mommy Monica. Gusto kasi niyang makasaling dalawa. Kaya ibigay mo na yun kay Alexos at gumawa ka ng paraan para makapasok siya sa silid ni Jessa. Tapos ikaw na rin ang bahala kina Kuya Carding para maabutan silang magkasama sa kwarto. Ang gusto kasi ni Mommy wag nang mamanhikan. Diretsong kasal na bukas. Gulat na gulat ako sa narinig. Diyos ko day, akala ko si inay lang ang may masamang pinaplano. Pati pala si ate balak pikutin ng mga Salvador. Grabe, mas wild pa pala itong si Doña Monica kesa kay inay. Hindi halata napakasosyal nito pero may kapilihan din palang tinatago. Pinalungkot ko ang aking muka. Naku, Ate Moira, mukhang mahirap yung pinapagawa mo. Mapapahamak lang ako tapos wala naman ako mapapala dyan. Baka maparusahan pa ako kapag nagkabistuhan. Baka mapatay ako ni inay. Hindi ko pa naman nakikita si Jungkook sa personal. Tinitigan ako ni Ate Moira at naningkit ang mga mata nito saka umiling-iling. Sige, sasabihin ko kay Mommy na ibili ka ng ticket sa concert ng BTS. Balita ko magko-concert sila sa Singapore. Siya nang bahala sa lahat ng gastos. Namilog ang mga mata ko sa narinig. Para akong baliw na nagtatatalon at nagtitili. Ay, ang sarap ng may kakilalang madadatong. Ganun lang kadali sa kanilang bumili ng ticket samantalang kailangan pa yata naming magbenta ng lupa para makabili ng ticket na yun. Kapag siniswerte ka nga naman. Eto na yata ang luckiest night ko. Babayaran nila ako ng mahal. Sisiw lang naman ng mga pinapagawa nila. Masaya kong pinidal ang aking bike pauwi dala ang lingerie at ang bote. Hoy, saan ka ba nagsusuot na bata ka? Kanina pa kita hinahanap Bakit gabing-gabi na nagbabike ka pa rin? Malakas na sabi ni Itay na huminto ako sa kalsada sa tapat ng bahay namin. Nagpunta lang po ako kina Ate Moira na good night sa mga bata. Pagdadahilan ko. Ikaw, gabing-gabi na nang istorbo ka pa sa mga yon. Sita nito sa akin. Napakamot na lang ako ng ulo tinulak ang aking bike. Glenda, nilingon ko si Itay. Biglang nag-ibang itsura ni Itay, parang bigla tong samiryoso. May iutos ako sa'yo. Po? Magagawan mo ganang paraan na sulsulan si Kuya Alexis mo na punta ng ate mo sa kwarto niya. Mahinang sad ni Itay. Napaikot ang mga mata ko. Huwag niyang sabihin na may plano rin si Itay na pikutin si Kuya Alexis. Bakit Tay? Balak niyo bang pikutin si Kuya Alexis? Ang sama niyo? Ano gang masama doon? Gusto naman niya ang ate mo Nahihiya laang yun dahil gentleman. Alam ko namang walang-wala sa isip na nagapangin ng ate mo. Yang ate mo kasi walang kalandi-landi sa katawan. Palibhas ay pareho silang conservative. Alam mo namang matagal ko ng pangarap na magkaanak ng doktor. Kaya ikaw na gumawa ng paraan.